Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Inamin ng kapatid na si Senator Amy Marcos nitong Biyernes na nabigla siya nang una niyang marinig ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nais niyang hukayin ang mga labi ng kanyang ama at itapon sa West Philippine Sea. Ngunit sinabi ng senador na naiintindihan niya kung paano maaaring itulak ng emosyon ng isang tao na magsabi ng anuman, kaya ayaw niyang magdagdag ng panggatong sa apoy. Maraming nagalit nang sinabi ni Inday na ano ba yun, yung huhukayin statement, naloka sila doon, naloka din ako doon sa totoo lang, pero pag galit ang tao, kung ano-ano nasasabi, kaya hindi ko na pinatulan, madadagdagan lang, malaki na yung sunog, huwag na natin dagdagan, pero aaminin ko, nung unang sinabi sa akin yan, tinadyakan ko, she recalled. Inaalala ni VP Sara ang babala kay Amy, ahukay ko ang bangkay ni Marcos Sr., itatapon sa West PHC. Ay, nako, talaga naman so funny, nung unang sinabi sa akin, di pa publiko she added. Sinabi niya na pareho niyang mahal si Duterte at ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi niya na nananatili silang magkaibigan ng vice-presidente. Pero, kaibigan ko talaga siya, mahal ko si Sara, mahal ko rin si Bongbong, sabi ni Marcos. Ang yumaong pangulo na si Marcos ay inilibing sa libingan ng mga bayani. Gayunpaman, nilinaw ni Marcos na hindi siya naglalaro sa magkabilang panig. Hindi na ako namamangka, talagang nangingibabaw, at alam ninyo, nag-umpisa ako dyan sa Unitim, at hindi nga sila magkakilala, pinakilala ko, at dyan sila nanalo kasi tuwang-tuwa ang Pilipino, noong 2022, nagkaroon ng pag-asa kasi, nagkakaisa na yung buong bansa, sabi ni Marcos. Kaya sana bumalik at makapagtrabaho ng maayos, at huwag makinig masyado sa mga alingaw-ngaw, sa magkabila, alam mo, pareho silang may bulong, sa palagay ko, yung iba nakatingala sa 2028, pwede ba? Ang layo pa ng 2028, tigilan muna yan, tutukan muna yung problema ng bansa at maghanap ng IME solution, she said. Binigyang diin din niya na hindi siya pipili ng panig. Ako all the way Pilipinas, all the way Pilipinas, all the way bayan, all the way, pro-poor, hindi ko kaya pili ng pili, Marcos said, at sabihin ko na yung totoo, hindi ako natural na politiko, hirap na hirap ako sa bangayan ng bangayan, pero makikipag-away ako, she explained. Sinabi ni Amy Marcos na mag-isa sa 2025 senatorial polls. Hindi nababahala si Marcos sa pinakabagong mga numero ng survey na nagpapakita sa kanya sa ikalabintatlo na pwesto, na iniugnay ng ilang kritiko sa di umano niyang paglalaro sa magkabilang panig. Ano ba yan? Ewan, di ko alam, inaaral natin, pero at the same time, trabaho pa more, she said, trabaho lang muna. May mensahe ang senador sa mga nagsasabing siya ay naglalaro sa magkabilang panig. At marami din nagsasabi na manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy nun, ako kasi, sa totoo lang, yung paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan, pro-Pilipino, pro-poor, pro-pagkakaisa, pro-bongbong, and pro-Sara at ayoko ng magulo, Marcos said. Samantala, hinimok niya ang mga kritiko sa paggamit ng VP ng mga kumpidensyal na pondo na magsampa na lamang ng mga kaso at ipaubaya ang usapin sa korte. Nais din niyang makumpleto muna ang investigasyon ng Commission on Audit. Okay, ang ating konstitusyon inatasan ang COA na siyang magbusisi ng paggamit ng lahat ng pondo including the confidential fund. Sana inantay na lang natin yung report ng COA na buo. Pero andyan yung Quadcom. Sa palagay ko, yung Quadcom marami nang naungkat na mga ebidensya, ba't hindi na lang nila isampa yung kaso sa korte kung sapat na, manatili lang po sumubaybay sa channel na ito. Para sa mga updates, huwag po kalimutang mag-subscribe. Salamat po. Napakaganda na nabasa natin yung kanyang prayer dahil nandyan talaga lahat ang nasa kaluluwa niya, hindi lang sa puso niya, kundi sa kaluluwa niya na patibayin siya upang makapagserbisyo siya. At bata pa ako, nakita ko na yan at sinasabi ko napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo, ngayon ako bilang Pangulo,
mas lalong naging mahalaga ang kanyang mga salita. The president says honoring his late father's legacy meant continuing his work to serve the country. Kaya pagka iniisip ko, alam niyo, pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipinas.